Somebody pray for me. It been a day for me. Yeah, yeah. Shooter, are you ready? Ready. Stand by. Bitch, sit down. Yeah, what's up mga ka-explorer, no? Medyo matagal-tagal tayo hindi nakagawa ng video, no? Sobrang busy lang talaga. Pero agawa pa rin naman tayong video kasi syempre doon tayo masaya. Ang sabi ko nga alam mo yun, memories siya no? So hanggang pagtanda mo, makita ng mga anak mo at magiging anak mo nandun na siya. So enjoy ka lang sa buhay as long as wala ka naman tinatapakang tao. No, ngayon, pumuto kasi ako, no, nag-firing tayo. So, gawa tayo ng video kung paano ko nililinis yung Glock 17 ko. So, ulitin ko, hindi po ako professional na naglilinis talaga kasi may magagaling talagang naglilinis ng mga gunsmith. Yan, sila yung magagaling talaga. So, tayo may konting alam naman pero hindi ako ganun. So, don't expect na ganun sobrang perfect ko kung paano ko siya gagawin. Siguro may mga mali, pa-correct na lang po kung ano yun, ilagay na lang sa comment. Ayun na, huwag na natin patagalin, no? So, yung mga gamit ko, ito. Yan, ayun yung mga gamit natin, no? Breakthrough, solvent, yan. Tapos ito yung mga gamit ko. Yup, yung asawa ko. Kita niyan, pogi, di ba? O yan. So, yan. Meron tayong pang rifle, shotgun, and then pistol, no? Tapos, ito yung mga baby ko. Ito yung lilinisin natin ngayon, no? So, gagawa rin ako ng video kung paano naman tong aking G2C, right? Pero, ayan, sa tabi muna natin sila, no? Ayan, dito muna sila. Yan, ito yung natin ngayon, yung asawa ko yung nanonood, di ba? Nagtitripan niya ako. So, ayan. So, yun, no? Bago lahat, syempre, trigger out, tapos check natin kung may bala. Yan. Para maiwasan natin yung aksidente, no? Kasi minsan may ginagawa ka or bigla may kumausap sa'yo, no? Doon pa lang. So, ito yung mga magazine ko. Layo natin siya. Ito pa, yun, no? Pasensya na po, no? Sabi ko nga sa inyo, hindi po ako professional gunsmith. So, protection sa family. So, ako ganito, kanya-kanya po kasi ano. So, pagpasensya nyo na po ako kung may maliman po. Marami po kasi kung paano po nila ginagawa. Meron pong kinakasa muna, tapos tsaka gaganunin. Marami po. Yeah, ito. Yung dalawa kabilaan yan eh. Tapos konting hatakin mo lang dito, tapos hatakin mo siya pababa parehas. Video. At saka may oil pa. So, tanggal yan. Tapos kinakalabit. So, yan. Yung iba ganyan. So, ako naman po ganito. Yan. Clear naman po yan. Na hindi po ako nakakasa. Pero yun daw po yung tama. Yung nakakasa daw. Tapos ginaganto ko lang. Ay, no? So, less yung mangyaring aksidente kasi hindi mo na siya kakalabitin. Tapos, yan. Yung spring. Kain mo lang ganyan. Tapos yung barrel. So, yun. Napakadali lang po. Lalo na sa mga Glock user. So, ako ginagawa ko kasi kuha lang tayo ng ganitong size, no? Hindi ko alam anong size ito. Anong tawag. Basta, way na yun. Pinakamaliit siya. Ganito ginagawa ko. Hatakin ko to. Ito. Hatakin ko yan. Pero nakahatak na to. So, ganito ginagawa ko. Bababa mo to. Tapos hawakan mo dito, tutulak mo sa tanggal na yan. Alalay lang kasi may spring na pipitik dyan. So, yung firing pin. Tapos yung back niya. Maging maingat lang kasi may mga tumatalsik dyan, may mga maliliit na spring. Yan, ito na yung firing pin. Ganyan ka sobrang dali. Baklasin yung Glock. Ayoko kasi nang magulo. Gusto ko nakikita ko sila. Tapos to, pwede ko na rin naman baklasin pero sige, dahil nandito na naman tayo. Gen 5 po to Gen 5. Yan, tutusukin nyo lang po dito yan.
dito rin, oh. Kulang tayo sa gamit, eh. Ang importante ko, anong meron tayo, yun yung gagamitin natin. Yan, papaangatin mo lang yan, mga boss. Ito. Kanya, kung anong meron lang tayo, ingat lang tayo, no? Kung nangapa pa tayo, nangapa. So, ayan na siya. Ganyan lang to kadali. Sorry, naiwan to. Tapos, ang ginagamit ko, hey, what's up, anak? What's up? Yung anak ko sumisilip, eh. Doon ka muna, anak. Kasi may barrel tayo. Yun, ito yung ginagamit ko po, no? Breakthrough. Solvent siya. So, spray lang natin siya. Yan. Actually, di naman po siya sobrang dumi kasi konting nagpapawis lang ako. Tapos, post ko rin po yung range na pinuntahan ko. Sobrang ganda po. Actually, parang ayaw mo nang pumutok kasi puntahan ko, sobrang ganda po. Habang binababad natin sila, parang ayaw mo nang pumutok kasi sa ganda ng tanawin, eh. So, konti yung tao, mabait pa ng tao. So, gagawa tayo ng video doon. Tapos to, pakita ko sa inyo yung mga gamit ko. Ito yung mga panlinis natin, no? Ito. So, kailangan ko itong box na to. Kung ano lang yung meron tayo. Halimbawa, toothbrush, pwede na yun. So, ako naman po, binilang ko po talaga sila. Tapos, yan. Dito yung mga brush. Nababad na natin ng mga 1 minute. Pwede na natin brushin. Dito, ito po yung ginagamit ko, yung maliit. Toothbrush, pwede na po yun kung wala. Diba? Importante kung anong meron lang tayo. Yung sa loob po na minsan cotton buds na lang yung ginagamit ko kasi ito, wala tayong cotton buds, eh. Basahan. Tignan natin kung gaano kadumi yung iba. Dumi yung konti lang yung pinuto ko kanina. Sobrang dumi niya. Kita naman, no? Dito kasi importanteng linisin din to para mag-eject ng proper yung basyo mo. Isang cost din kasi kung ba't nagja-jam yung baril natin pag sobrang dumi na rin po. Ito, pwede naman tanggalin kung gusto nyo ito. Ito ko screen.
So ito, tatabi ko po muna para hindi siya nakakalito. Ako, nag-i-start po ako dito sa lock. Sa safety. Sa safety feature po ito ng lock. Tapos ito yung inuna ko. Makita niyo ba? Ito yung inuna ko. Tapos pipindutin mo lang yan. Balik mo to. Sorry, baliktad. Ayan. Tapos itong sensya na kayo, hindi ko pa alam yung ibang tawag eh. Firing pin. Tapos yung pagbalik madali lang po eh. So ako, ganito iba-iba nga po tayo ng style. Ako ganito po. Medyo didiin mo lang ng konti, tapos puncher, dubog mo, tapos yan. Okay na yan. Mamaya ulit punasan natin yan. Tapos dito naman, ganoon lang po, brush lang, parang ngipin mo. Yung brush. Ayoko na rin baklasin to kasi hindi pa rin naman sobrang dumi. So, sa mga expert po dyan, kung may mali po akong ginagawa pa, comment na lang po. Ang pinaka gusto kong nililinis talaga is yung barrel. Yan. Masusubukan ng pasensya mo dyan. Ako, hindi ko pinahihirapan yung paglilinis eh. As long as nakikita ko namang nalinis ko siya ng tama, maayos, nagamit ko siya ulit. Para yung performance niya is syempre, maganda yung birang-bira lang nagmamalfunction yung barrel mo dahil sa dumi. No? Normal naman mag-malfunction kahit anong klase ng barrel yan. Wala pa po ata akong narinig, siguro sa iba, talagang never nag-malfunction. Pag lagi mo kasi ginagamit eh, imposibleng hindi. Darating yung time na may pagkakataong mag-malfunction yung barrel mo. Maraming factor po, no? Pwedeng sa reload, pwedeng sa dumi ng barrel. Kaya mas okay po talaga yung full metal jacket. Kaya lang po, kung lagi namang full metal jacket ka tapos nasa range ka, no? Hindi naman din practical. Meron naman kasi talagang magagaling na reload. Pero nasa sa inyo nga po yan. Kung kaya nyo naman po, bakit hindi, diba? Baril nyo po yan. Pwede naman pong FMJ. Minsan lang po natin na binaklas ko na rin naman. Minsan na natin. Ayan. Spring. Ako hindi ko na binabrush kasi malinis na naman po. Pero sige, nandito na tayo. So, after ko po mabuo lahat yan, i-double check ko po ulit yan. Siyempre, kung may nakaligtaan ka ba, okay naman. Ito yung pinaka gusto kong nililinis sa lahat. Punas ko na natin parang dumabog. So, ang ginagamit ko po dito, yung brush niya, is separate pang 9mm. Ba? Ouch! Tuso ako. Yan, 9mm. So, sprayan ko po ulit sa loob, no? Actually, na-sprayan ko na siya. Tapos, yung iba dito. So, ako dito na lang po. Kasi, ayoko po dito eh. Kasi, may tendency dumikit to. Magasgasa. Tingnan natin kung gaano kadumi. Ano yun? Grabe oh. No, dahan-dahan lang tayo. Kasi yung tumatama dun sa barrel.
Tapos yung to. Actually dito importante ring malinis yan eh. Sensya na kayo kung hindi klaro yung pagkaagawa ko ng video. So hindi naman ako professional pagdating dito. Ano naman yung content natin eh. Kung anong meron tayo, share lang tayo. So turuan nyo po ako kung may mga dapat na po akong ibahin, baguhin. Tulungan nyo po ako. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako magaling sa ginagawa ko. Masaya po ako sa ginagawa ko basta as long as safe tayo, no? Tapos ginagamitan ko siya neto. So marami pa akong kaikikan dyan eh. Sabi ko nga ba't mo pa kailangan pahirapan yung sarili. Ganyan. Ganyan lang po yung kung gano'n siya kadumi. So, hindi rin naman ganun karumi. No? So, yan. Sobrang, kung makikita nyo lang sana, kita nyo ba? Sobrang ano niya na. Ano yung camera? Ayan, sobrang kita na yung yung groove yata tawag doon. Sorry. Pakicorrect na lang kung anong tawag doon. Yung spiral niya sa loob. Kitang-kita na. So, yung pagbalik naman nito mga sir, no? Parang nagbebenta lang ako sa mall, no? Punas-punas tayo. Yep. So ako ganito po, no? Sabi ko nga sa inyo, hindi po ako professional. So kinakapa ko rin siya kasi apat yung baril. Pero importante, checkin pa rin naman natin yung syempre. So yan, pinasa ko lang siya dito. Dito yan. Tama. Dito. Ups to. Yep. So, tama. Kapa. O, diba? Tama na tayo mga sir. Kapantay lang natin yung sa butas para ma-frame ipasok. Diba? Pag may narinig na kayo nag-click na gano'n, tulak nyo na lang. Okay na yan. Tapos ito dito to. Sana nakita nyo yung ginawa ko, no? Ang bilis lang din eh. So okay naman na to. Swabe na. So check natin naman to eh. Double check natin. Nagpa-function well siya. So, pag after nun malagay, gumagamit din ako ng breakthrough din na lubricant. Battleborn daw. Maganda daw to sa links ko binili yan sa tropa natin kay Sir Dino. Okay yan, kausap yan. So ako, yun nga, sabi ko sa inyo, paiba-iba po ng style eh. Kung may mali po sa ginawa ko, pasensya na po. Pero ako, baril ko to, cargo ko siya, no? Gusto ko ganun yung paglinis ko. So, kung may mali, pakicorrect. Pero ako, kung maglagay ako ng oil kasi ganito. Konti, patak-patak lang. So, dito, yan. Patak dyan, doon sa normal na nag-i-slide lang siya. Diyan. Tapos, patak-patak lang. Tapos, minsan, pinapatakan ko rin yung spoon dito sa loob. Isang patak. Okay na yun, no? Tapos, minsan, naglalagay rin ako dito. Konting-konting patak lang po. Slide niya. Tapos minsan dito, isang patak lang. Dito, yan. Okay na. Okay na yan, mga sir. Yung iba ka, naglalagay pa dito eh. So, ilagay na rin natin. Kasi pupunasan pa rin naman natin yun eh. Patak-patak lang. Yan. Yung pagbalik niya, ganito po. Yan. Una to. Tapos yan. Sorry hindi nyo makita. Tapos ito una. Na ganyan po kadali yung black. So pagbalik niya ganito po. Suabe. So punas ulit, punas. Tapos ako po, after ko kasi talaga nakaugalian ko na rin talaga. After ko siyang
malinis, titignan natin kung nagre-reset siya ng tama, yung mga safety niya kung gumagana. Pero para sigurado tayo. So, unang-una kong ginagawa after ko siya malinis, double check pa rin. Kasi okay na to. So, anytime pwede na siya pumutok, bala na lang. Nangang ka sa ginagawa mo, double check, double check, double check. So, ayun, double check. Yan. Clear. Kita nyo naman po, clear na. Clear, clear, clear. So, yung iba, ginagawa pa po, ginaganto pa. So, sinusundot pa to. So, kita naman. So, depende sa iyan kung saan nakaugalian ko na. Tinitignan ko kung yung safety niya. To. Para makita nyo. Kita nyo to. Yan. Trademark na ng Glock yan. Yung parang kontil. Tinitignan ko kung okay siya. Kung bumalik siya ng maayos. Ayan. Kasi pag hindi mo siya nakalabit ng maayos, hindi yan puputok. No? Diba? So pag nahawakan ko siya nahawakan ko siya, bumabalik. Okay siya. So, check natin ha. Clear. So, pag kinalabit ko siya, ito, gamitin natin yung kaliwa ko. Okay siya. So, titignan ko ngayon kung nag-reset siya. Pag narinig nyo yung click, yun, okay yan. No? Naka-half press lang ako sa pa. Okay. Bitawan ko siya. Kailangan nakaumbok yun. Yun yung safety ng Glock. Yung parang konti. So, yun. Okay naman siya, no? Mga ka-explorer, maraming salamat sa panonood, no? Samahan nyo ako lagi sa mga video natin. Huwag kayong magsawang support. Please subscribe, share. So yun, salamat sa panonood. Glock 17 Gen 5, kung paano ko binaklas sa nilinis. Salamat po.